Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapatay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapatay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, kahit maglaho ang mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin sabihin. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Magandang umaga po, church. Good morning. Magandang umaga po. Sige po, tayo po ay tumayo at magsisimula na po tayo sa ating pong gawain sa umagang to. Sige po, bago po tayo magsimula, mas maganda po siguro, bigyan po natin ng isang magandang umaga ang bawat isa. Kamayan po natin. Sige po, tayo po muna magbatian. Hallelujah. Sa lahat po ng ating mga kapatid din na nasa online, mamaya na makakapanood ng service nito, magandang umaga po sa inyo sa iba't ibang dako ng lugar. Sige po, tayo po ngayon ay lumagay sa diwa ng panalangin. Ako po ay naniniwala na tayo pong lahat ay nandito sa isang layunin upang ang Diyos na buhay ay ating pong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Bakas. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos ay mabuti. At ang Diyos ay laging mabuti. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kinikilala po namin kayo, Ama, Father, that you are immutable God. You never change, Father.
You remain the same yesterday, today, and forever. Ang iyong pag-ibig, Ama, hindi nagmamaliw, hindi po nagbabago. You are omnipotent God, eternal. Eternal God, eternal Father. You are everlasting, omnipresent, omniscient God. Lahat po, Lord, ay batid at alam niyo po. Wala pong may tatago na lihim sa inyo. Kilala niyo po ang bawat sa amin, ang laman ng aming mga puso, ang bawat motibo ng aming pong isipan. For you know, Lord, everything. Kayo din po, Lord, ay nasa lahat ng lugar ang iyong presensya, Panginoon Diyos. Yeah, Lord, this morning we praise you, we glorify you, for you, Lord, is merciful, gracious, magnificent, perfect God, worthy to be praised, worthy to be honored, magnified, glorified sa bawat oras, bawat sandali, saan bang lugar, lalo na po sa lugar nito, Panginoon. Father, as we come to you this morning, we believe sa lahat ng iyong pong mga pangako, as you have said, if we confess our sins, we are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Alam niyo po, Lord, ang aming mga motibo, ang aming mga puso. Alam niyo po, Lord, ang mga kahinaan ng aming mga pag-iisip, mga karumihan, self-centeredness, mga kayabangan, Ama, mga unforgiveness, mga Diyos-Diyosan sa aming mga puso. Father, we just thank you and praise you sa inyo pong dakilang pag-ibig na inyo pong sinugo ang Panginoong Hesus upang siya na mamatay sa krus, kanyang dugo ay tumigis upang kami na mga makasalanan may karoon ng pag-asa, kapatawaran, buhay na walang hanggan, at lahat ng aming mga kasalanan ay mabayaran sa krus sa pamagitan ng iyong dugo na siya tumigis, Ama. Kaya Lord, sa umagang ito, pupuri po kami, nagpapasalamat sa blessing na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. Father, amin pong pinapanalangin sa umagang ito, ang lahat ng inyo pong gagamitin, lalo na po magdadala ng mensahe ang aming pastor. Just pray, Lord, na i-cover niyo po. Pahiramin niyo po siya ng karunungan at katalinuhan. Then filling, indwelling, the Holy Spirit. Maging kami, Lord, na makikinig ng iyong salita. Patuloy niyo po kami pahiramin ng karunungan at katalinuhan, kaunawaan, upang ang mga salitang ito may matanim sa matabang puso. Upang patuloy namin kayong makilala ng isang Diyos na banal, Diyos na napakabuti, Diyos na hindi nagbabago. Kaya Lord, ang buong programa na amin pong gagawin ito ay ang buong pinagkakatiwala at amin pong pinapasalamatan ang banal na Espiritu na siyang kikilos, mananahan. Purihin niyo po, Ama, ng iyong glory ang lugar na ito. Kaya Lord, deserve niyo po ang lahat ng glory, honor, thanksgiving, praises, Father God. Kaya Lord, ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling lamang, pinapanalangin sa banal at makapangyarihang pangalan ng iyong anak. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Sige po, palapakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Sa mga pagpalang umaga po sa bawat isa, kay buti po ng ating Panginoon, at lagi-lagi po siya ay mabuti. Amen. Tayo po yung umawit at magbigay ng parangal sa ating Diyos. Maari po ba na umikot po tayo, kamayan natin, batiin natin ang ating mga kapatiran. Praise the Lord God. We thank you. We glorify your name. Thank you, Lord Jesus. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan.
di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin lang tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Purihin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan at sa aming mga buhay. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Patuloy po namin kayong pinapupurihan, O Lord, tinataas sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Sa bawat isang naririto. Tinataas ka namin, O Lord, sa aming mga buhay. Karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang sambahin, Ama. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang
Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinuputi, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Pinuputi, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Pinuputi, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Thank you, Lord Jesus. Sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, inialay namin sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pagsamba. Dakilain ka, O Lord, sa aming mga buhay. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y maputik magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman.
aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Awitan natin ang ating Panginoon. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, Jesus. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Maraming salamat, O Lord, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, Ama, sa bawat isa. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, O Jesus. Pagkailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Maraming salamat, Jesus. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, yung mga children, kayo po ay iniimbitahan na ni Kuya Kenneth sa ating pong conference room para po sa inyong Sunday School. At ngayon po, tayo po ay dadako sa isang napakahalagang bahagi ng ating pong gawain sa umagang ito, ang pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Kaya hinihiling ko po ang bawat isa na ihanda ang kanyang mga puso. Yung mga cellphone po natin, i-mute po natin para hindi po maging sagabal, hadlang. Sige po, handa na ho ba kayo na tumanggap ng mensahe ng Panginoon Diyos? Sige po. Sige po, tinatawagan ko na po ang ating pong pastor.
Palapakan po natin ang ating Diyos sa buhay po ng ating pastor. Purihin po ang Panginoong Diyos. Palakpakan nga ho ulit natin ang Panginoon. Praise God. God is good. All the time. Talaga napakabuti ng Diyos, ano ho? Alam niyo ho, palaging itinuturo ko po sa inyo, we have the favor of God. Yung pabor po na yon, ligtas po tayo kahit na anong mangyari. Minsan ho kasi tinuturo ng ibang pastor, ay, you are highly favored. Kaya mamaya pagpunta mo sa mall, may pabor kang taglay-taglay. Makakakuha ka kagad ng parking space. Palagi pong nangyayari yun, ano ho? Ako nga ho, hindi ako makasakay minsan. Naglihans ako, sabi ko, Lord, sana po may bumaba. Doon po sa jeep, pagod na kasi ako eh. Tapos biglang-bigla po, may iikot na jeep, ano ho? Walang laman. Ako yung unang pumasok. Pabor yun, hindi ba? Amen po ba? Pero nung nakaraang Biyernes po, sabi kong ganun, Lord, ang hirap sumakay. Yung pala ho, kasi pag schedule, pag Biyernes, ano ho, ang mga tao ho, sweldo, tapos sila po may mga gimmick. So, sinubukan ko mag-grab. 1 oras na, wala talaga akong dumadating. Sabi ko, hindi bali, mag-jeep na lang ako sa labas. Nag-pray ako, Lord, sana bigyan mo ako ng pagkakataon. 1 oras, wala pa rin ho. Nandun po ako sa Espanya. Ginawa ko, bumalik po ako ulit po sa UST. At naghintay po ako dun sa lobby ng ospital. Baka mas madaling humanap. Wala pa rin ho, mga kapatid. Tapos sabi ko, Lord, ano kaya yung itinuturo mo po sa akin? And then, bigla-bigla ho, biglang may kumunik sa Grab, ano? No? Sabi ko, sarap po kasi gutom na ako. 2.5 oras na po ako na nag-aabang. Kabigat-bigat ho nung bag kong dala. Sabi ko, salamat Lord sa pabor. Kalagitnaan ho nung Espanya, tumirik yung ano ho, naubusan ng gas. Sabi ko, Lord, may tinuturo ka ba sa akin? Sabi nung nung driver po, Sir, kaya nyo bang magtulak muna ho? Hallelujah! Praise God! Sabi ko, ikaw naman. Hindi, itatabi lang natin. O, di tinabi po namin. Tapos dito muna kayo, sir, bibili lang po muna ako ng gasolina, kumuha ng lalagyan. Saan ho kayo bibili? Siguro mga 1 kilometro ho. Alam niyo mga kapatid, yung sinasabing favor po kasi ng Biblia, tungkol sa kaligtasan yon, that is spiritual. Alam niyo ang Kristiyano, hindi po palaging maganda yung situation. Ngayon iniisip ko, bakit kaya nangyari yung ganong paraan? Iniisip ko po, baka may mangyayaring di maganda kasi dalawa na ho eh. Hindi ka makasakay ng Grab, hindi ka makasakay po ng jeep, tapos tumirik po yung Grab sa kalagitnaan ng kalsada. Definitely ho, binigyan ka ng pabor ng Diyos doon. May isang bagay na hindi magandang mangyayari kasi nadidelay eh. So yung sinasabi ng Romans 8:28, nagagamit po sa atin. All things work together for good, especially for those who love God. Amen po ba? Kaya po, hindi ho totoo yung, paborable ako ng Diyos, mamaya makakasakay ako. Daranas kayo ng pagkakataon, hindi kayo makakasakay talaga ngayon, lalo ng Kapaskuhan. Amen po ba? Pero wag niyo pong sasabihin, wala na kayong pabor ng Diyos. Yung iba po kasi, iba po yung interpretation ng pabor. Ilihans mo kapatid, mamaya may jeep na. No, minsan no, talagang walang darating na jeep. At may itinuturong bagay po ang ating Panginoon. Kaya nga sa mga aralin natin, we dig deeper po. Ang favor po na yon, spiritual. Yung dugo po ni Kristo na pinag-aaralan po natin, spiritual po yon. Alam niyo po, maraming taong nagkakamali, kasi kung minsan, sasabihin nila, Pastor, ang church ninyo mapapahamak yan. Sabi ko, bakit mo nasabing mapapahamak? Kasi kumakain kayo ng dugo, hindi mo pinagbabawal. Ang dugo po, in Genesis chapter 9 verse 4, pinagbabawal ng Diyos in the Old Testament. Nasaan po tayo ngayon? Old Testament or New Testament? Nasa New Testament po tayo. Bakit ito pinagbabawal yung pagkain ng dugo ng hayop nung araw? Kasi sabi ng Genesis chapter 9 verse 4, nasa dugo po ang buhay. Pero,
Simbolismo po kasi ang dugo ng pagdating po ng isang manunubos. At yung manunubos po na yon, walang iba kundi si Kristo. Si Jesus po, tagapagligtas natin. Ang mangyayari po, titigis yung kanyang dugo para yung pag-aalay po ng tupa, yung ginagawang pag-aalay po ng mga baka, ng mga kambing, ng mga kalapati, para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan, once and for all po, gagawin ni Kristo po sa pamamagitan ng pagtigis ng kanyang dugo. Kaya pala yung pag-aalay dati ng mga hayop po, bawal kainin yung dugo nun. Kasi simbolismo po yon ng paglilinis ng Diyos. Pero nung dumating po si Kristo, ayan po, para hindi kayo masyadong mabe-burden, ano ho? Alam niyo po yung mga church na nagtuturo ng ganon, yung, huwag kayong kakain ng balot, huwag kayong kakain ng dinuguan, huwag kayong kakain ng baboy. Yan po, medyo malungkot mga buhay niyan eh. Bakit malungkot yung mga buhay niyan? Hallelujah mga kapatid. Palagi ko pong sinasabi sa church na ito bilang pastor, naku, marami na naman magagalit sa akin ito. Pinagbabawal ko ang dinuguan dito kapag walang puto. Meron kaya akong nag-message sa akin, huwag niyo pong gagawing biro-biro yung pagkain ng ganyan. Hindi ho biro-biro yon. Unang-una, matanong ko lang ho yung mga matatanda na rito. Sorry po, hindi pa pala. Yung mga medyo senior na. Naalala niyo ho ba kung sino po yung pinakamasarap gumawa ng dinuguan sa church? Glory to God ho, nanay ko po. Walang nakamana sa amin sa recipe niya. Pero naalala ko po, pag Christmas party po, December 17, wag niyo pong kakalimutan ang Christmas party natin. Yun palagi hong bestseller. Ilalapag pa lang ho yung dinuguan. Naku, naglabasan ng mga Sharonians. Ubos, simot, sarap yung tapos may isa kasi tayong kapatid dati na o-offend pala siya doon eh. Ikaw, pastor, bakit mo tinuturo yan na Mga kapatid, sabi po ng Marcos, ito para maaalis yung natin, duda dyan sa mga pagkain ng ganyan, In the book of Mark, chapter 7, verse 18 to 20, may biblical premise tayo ron, In the book of Mark, chapter 7, verse 18 to 20, hindi ba ganinyo alam na mga bagay na pumapasok sa inyong sikmura ay hindi nakapagpaparumi? Kung hindi ang mga bagay na lumalabas mula sa inyong puso, sapagkat kung anong laman ng puso, siya po ang bukang bibig ng isang tao. Tumikim kayo ng dinuguan, yun ba nakapagparumi sa inyo? Hindi ho. Hindi po yung kinain ninyo na dinuguan. Pero ang warning ko po, lalo na tayo, hindi naman ho tayo pabata ng pabataan ho. Siguro yung 1/2 cup po ng dinuguan, tapos sinawsaw nyo sa puto, okay na yon. Kasi minsan nami-misconstrued tayo eh. Ibig sabihin, namamali po yung pinapahayag natin. Pastor, pwede naman po pala, kaya yung isang talyasi, hinigup ko. Atake sa puso, aabutin yun yan, kapatid. Kasi ang dugo po is very rich in uric acid. Naku, napaka-rich po niyan mga kapatid sa kolesterol. Nandyan po yung kolesterol ng baboy po eh. Pero yung, for the sake po na matikman, kasi namimiss nyo na, high blood kayo, tapos tumikim po kayo ng 1/4 na cup, walang problema po na maski cardiologist po. May kakilala nga po ako, hindi kumakain ng baboy, hindi kumakain ng dugo, hindi ho kumakain ng mga matatamis. Ang kinakain ho, puro gulay, pipino, carrots, paglabas na sagasaan ng jeep patay. Nasa Diyos ho kasi ang buhay ng tao, kapatid nasa Diyos. Kahit na halimbawa, sabihin natin, diabetic po tayo, at kumakain ka pa rin ng kanin, nagme-merienda ka pa rin ng matatamis, pero pag pinanalangin mo, Lord, kasi po, yun lang yung kaya ng pera namin, medyo may sakit po ako, sana po, Panginoon, protect. The Lord will protect you, no? Kaya po yung pagkain yan, kasi ang atin pong tatalakayin nito, sa umagang ito, pinamagatan po natin ang kapatawaran sa dugo ni Kristo. Tapos yung dugo, kakain ka, wala palang kapatawaran yun, maiimpyerno ka po pala. Wala tayo sa Old Testament, nasa New Testament po tayo, at palagi niyong sasabihin po, yung Mark chapter 7, verse 18 to 20, hindi yun pong kinakain ng tao nagpapasama sa kanya. Dapat, pag hindi ka kumakain ng dinuguan, hindi rin nagkakasala yung dila mo. Pero I think lahat ng tao nagkakasala dila Pintasero dila natin, chismosa dila natin. Ang dila natin nabigla, nagmura. Yung dila ho natin, nanghuhusga ng kapwa. Yung dila ho natin, nagbibigay po ng hindi magagandang mga payo.
Tapos yung pagkain ng dugo po, maiimpyerno na tayo kagad. Dapat yung dila perfect. Kaya nga ho yun ang pinangahawakan ko. Para maalis na yung agam-agam ninyo, makita natin yung tunay na kahulugan po ng pagliligtas at kapatawaran sa dugo ni Kristo. Whenever we do the breaking of the bread at saka yung drinking from the cup, sinasite ko po at aking binabanggit kada umaga yung Hebreo 9:22. Ano po ibig sabihin ng Hebreo 9:22? Tignan natin ho ngayon. Sabi ng Hebrews 9:22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nilinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Alam ko po, kabisado na niya ito po Without the shedding of the blood of Christ, there is no remission of all our sins. Kung walang pagtigis ng dugo ni Jesus, ay wala pong ikapagpapatawad ang lahat ng ating mga nagawang mga pagkakamali. So yung Genesis chapter 9 verse 4, sabi ika ng Diyos doon, huwag kayong kakain ng mga hayop na may dugo, sapagkat ang dugo ay buhay. Wala pa kasi si Jesus Christ noon. Ang pag-aalay ng kaligtasan natin sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Pero nung dumating si Kristo, ang sabi po dito, kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. At sino na po yung once and for all, nag-alay ng kanyang dugo, ay ito po ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung pag-aalay ng mga hayop nung araw, inalis na ng Diyos yan Pati po yung pagbabawal ng pagkain ng dugo. Kasi may mga ibang bansa po, katulad ng Pilipino, isa sa pinakamasarap na gumawa na dinuguan, Pilipino ho Lalo na't lalagyan nyo nung sili na kulay green. Naku, sarap nun. Tapos yung pagkakatimpla po, yung medyo maasim-asim po. Alam niyo po, ang gusto ko sa dinuguan, yung pong mga isang linggo nang nasa rep, tas paiinit nyo. Naku, ang sarap nun, kapatid. Kaysa yung fresh na dinuguan. Pero ano lang ho 1/4 cup lang ho, natikman lang, okay. Na kasi malasa ho yun napakalasa po nun Pero ang stand ko dyan, kapatid, dapat pag hindi ka kakain ng dugo, wala ring lalabas na masama sa bibig nyo. Tayo ho talaga, sabi natin, likas talagang makasalanan Tinalakay lang ho natin yan, na Lord, patawarin nyo yung dila ko. Nagpintas tayo. Bago pumunta dito, nag-grudge tayo nagreklamo tayo, nakapagsinungaling tayo, nakapang-insulto tayo, nakapanlibak tayo ng ating kapwa. Aminin na natin sa hindi. Ngayong araw lang na ito, nagkasala ang ating labi. Lahat ng tao ay nagkamali po. Wala naman makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos Kaya may itinuturo po ang Diyos sa atin ngayon. Hindi po yung hindi kakakain ito, bawal humawak ng ganyan, bawal magpagupit. Hindi ganun ho. Ang itinuturo ho ng Diyos ngayon, ano yung kahalagahan ng dugo ni Jesus? Without the shedding of the blood of Christ, there is no remission of our sins. Hindi nyo ba napansin yun pagka nagbe-breaking of the bread tayo? Ang sabi po natin, mga kapatid, kunin natin ang ating mga baso, ang atin pong mga kopa, sapagkat pag-alaala ito saan po? Pag-alaala sa dugo ni Jesus. Tapos iinumin natin, di ba bawal nga sabi ng Old Testament? Hindi bawal. Si Kristo nga nagturo In the same way after supper, He took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood. The new covenant in my blood. Do this whenever you drink of it in remembrance of me. For whenever you eat of this bread and you drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. This is the new covenant of my blood, ang bagong kautusan. Inumin ninyo nga Tapos bawal uminom ng dugo. Kaya po ako nagtataka, At usually yung mga nagbabawal sa ganyan, unang-una, mga kulto talaga, kulto. Pangalawa hindi masaya buhay ng mga yan. Kasi daming bawal. May tumawag ng balot, balot, gano'n, di ba? Minsan tayo, patikim naman, isang piraso. Tatakbo yung mga tao na yan. Hindi tayo maliligtas, maimpyerno tayo, may balot. Ano naman ang masama ho sa balot? Sinong kumakain ng balot dito, magsabi ng amen? Hallelujah. Pero isa-isa lang Kaeli, isa-isa lang yung kain natin. Ako tinikman ko lang, okay na. Dati kasi nung bata kami, may mga contest, 12 balot kung sino makakaubos. At nung hindi pa tayo Kristiyano, sasabayan pa ng beer. Masama naman yun. Atake sa puso, aabuti natin. Pero yung magandang turo ng Diyos, tingnan yung mabuti.
Ano-ano pong ginagawa ng dugo? Hindi po yung hindi natin kakainin. Pinapainom nga sa atin bilang tanda eh. Pero anong sabi po? Una sa lahat, ang kaligtasan po nito, lalo na po sa puot ng Diyos, dahil po sa dugo ni Jesus. Romans chapter 5 verse 9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Minsan nanood ako ng kaso po na hinahawakan ng misis ko sa korte. Sabi po nung nagbabasa nung hatol, and therefore this court finds you guilty beyond reasonable doubt to suffer the penalty of reclusion perpetua. Ibig sabihin po, panghabang buhay na pagkabilanggo. Nagkaso po ng ng syndicated estafa. Talagang kaya huwag kayo manloloko ng kapwa po, Sabi ko po, beyond reasonable doubt, hinatulan, kinulong. Ang nangyari ho dito, yung hinatulan na yon, halimbawa, na ikaw po ngayon ay papasok sa bilangguan, panghabang panahon o panghabang buhay, may biglang umako, ako na lang po, judge, ako na lang po. Sino ka? Ako na lang ho magliligtas sa kanya. Because without the shedding of the blood of Christ, there is no remission of all our sins. Kaya napakaganda ho ng ginawa ni Kristo, maiiyak kayo araw-araw Talagang napakaganda po. Bakit? Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, but we are all guilty beyond reasonable doubt. Anong kasalanan mo, pastor? Magnanakaw. Ano pa ho? Mamamatay tao. Ano pa ho? Makikiapid po ako. Bakit nyo sinasabi yan? Nandiyan ang misis ninyo. Spiritually ho. Spiritually. Mamamatay tao po ako. Nainis ako minsan sa estudyante ko, nagalit ako dun sa driver ng Grab kasi pagtulakin ka ba naman, sino ba naman matutuwa ng ganun, Pagkadating po ng nainis ako dun sa aso. Kasi pagod na pagod ako, tinalon pa ako nung aso, gumulong-gulong kami. Sabi nga nung misis ko, namimiss ka lang kasi. Naku, pasalamat ka kung hindi kita inasusena sana. Sasabihin na naman ng mga kapatid natin ng mga Muslim, nako, pati ba naman sa inyo? Hindi naman ako kumakain ng aso, Hindi ho tayo kumakain nun. Pero alam nyo mga kapatid, gaya ng pinapakita po ng Bible, si Kristo ho napako sa krus, walang sala, malinis, perpekto, banal. He is blameless, righteous, upright, immaculate, spotless, walang kasalanan. Pero ikaw, tayo na mamatay tao, tayo po na mga masama, ang hatol sa atin, impyerno. Lahat ba nung 7.8 billion na tao ngayon? Lahat, walang exemption. Even if you are the Pope in Rome, kahit na ikaw po'y pastor na kilala, kahit na ikaw po yung pinakamabuting pilantropo, nagbibigay sa mga mahihirap, lahat tayo ay nakatakdang mapunta sa impyerno. Pero nagtigis ng dugo ang kanyang bugtong na anak, at dahil po sa pagtigis na ito, hallelujah, nagkaroon ngayon ng kapatawaran ang ating kasalanan. Alam niyo po, ang gagawin lang ng may relasyon kay Jesus, aaminin niya lang, Panginoon, yung struggle po talagang totoo. Alam niyo po, huwag kayong magagalit pagka ako'y naririto sa pulpito, kasi talaga naman pong hindi po mabuti talaga na halimbawa po may struggle tayo. Pastor, talaga pong may identity crisis po ako Pag sa loob ng church po, lalaki po ako, pero pag sa labas po, talagang nararamdaman ko po. May awa ang Diyos, kapatid. Lumapit ka sa Kanya, bibigyan ka ng paghuhugas ng Diyos. I do not want to condemn these people. Kaya nga sila nagpupunta rito Gusto nila po na mabago. Gusto po nila na magkaroon po ng paglilinis ng dugo ni Jesus. At ako po, hindi ko po tinatanggihan yung mga tao. As long as gusto nilang pumasok dito, gusto nilang makinig ng salita ng Diyos, gusto nilang tanggapin ang paglilinis ng Diyos, you are more than welcome. Sapagkat ospital ito sa lahat ng taong may sakit. Lahat ho ba tayo may sakit na espiritual? Can we say amen? Napakagandang ospital po ng Church ni Kristo. At yung bawat patak ng dugo na yan, hallelujah, napakabuti ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi ngayon, nilinis ka na ng banal na dugo ni Jesus. Kaya wag niyo pong sasabihin, Pastor, ayoko pong tanggapin yung pagiging ministry head po. Kasi makasalanan ako. Hallelujah naman kapatid, sino bang hindi makasalanan?
Pastor, ikaw ba nakagawa? Kayo po. Actually nga ho, pag ako natutulog ako, talagang duming-dumi ako sa sarili ko ho eh. Kasi pinapaalala lahat ng banal na espiritu. Bakit pinapaalala? Kasi mahal na mahal tayo ng Lord eh. At Pastor ho ba, pag kinonfess nyo po, talagang no holds barred, pati yung pangalan. Kanina ho, Panginoon, talagang nagalit ako dun sa driver eh. Bagaman di naman niya kasalanan ho, kasi talagang nawala na ng pinagtulak po ako. Talaga, nung pagbaba ko, dinabog ko yung pintuan ho, kasi pasahero po ako, pinagtulak po ako eh. Tapos naisip-isip ko, anak, para bumaba din yung kalooban natin, makaranas ka naman ng ganyan, di ba ho? Sino ho nakaranas na dito magtulak ho? Pero kung minsan kasi kayo yung pasahero, bihis na bihis po kayo, tapos nakaganon ka ho, talaga magagalit ka. Kasalanan ba yon? Yes. Anong equivalent ng kasalanan na galit ka? Pagpatay. Sapat ba yun para maimpyerno ka? Opo. Pero bakit sa gabi po pinaalala ng Diyos? Kasi huhugasan ka na naman, lilinisin ka na naman, at pagtulog mo, sakaling kunin ka ng Diyos sa pagtulog mo, makakapiling mo si Jesus. Bakit? Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Can we say amen? In addition po pagka ho kayo'y nananaginip o binabangungot, proven na po ito. 100% patotoo ko po ito. Hindi ako masyadong nagpapatotoo, baka magkamali ako eh. Pero ito po ay aking testimony. Pagka may mga nakakatakot na panaginip, sabihin nyo po, there's power in the blood of the Lord Jesus Christ. Magigising kayo sa bangungot, kapatid. Minsan nakabangungot na po ako na parang meron pong sumasakal sa akin, na tao, sinasakal ako. Ay talagang gumagana yung isip natin eh. Sabi kong ganon, inuutusan kita, masamang espiritu sa banal na dugo ni Jesus. Alam niyo po, nakakita po ako ng usok na umalis. Sabi ko, hallelujah, tas bigla ako nagising. Sabi ko, Lord, talagang totoo. May evil spirit talaga. Pero ang good news, nauutusan po ang mga masasamang espiritu, huwag kayong matakot. Tinalakay ko na po yan, minsan may nagpaparamdam. Hindi po yung mga kamag-anak niyong namatay. Si Satanas po yun, mga diablo, mga demonyo po yung nagpaparamdam. At the good news is, nauutusan po sila. Can we say amen? Ay, hallelujah. Minsan nga sabi ko, Lord, pasensya na Lord kasi mapag-experiment din ako, pero may kapangyarihan pala yung Minsan talagang hinamon ko na eh. Sige, magpakita kayo ngayon. Magpakita kayo. Biglang yung pusa tumalon eh. Napatakbo pa rin, tao pa rin ako eh. Sabi kong ganun, meron pala talaga. But in Jesus' name, pero alam niyo mga kapatid, nauutusan po ang mga masasamang espiritu. Nilinis ka sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ikalawa, mga kapatid, yung kapatawaran po sa kasalanan dahil sa dugo ni Jesus. Hindi lang po na malinis ka eh. Sabi po ng Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at, hindi lang tinubos, pinatawad ang ating mga kasalanan. Pastor, mahigit 200 po yung napatay ko. Naalala ko po yung nag-preach kami unang-una sa Puray. Meron pong kapatid doon, lumapit sa akin. Kakatatag lang ng church, first preaching po. Sabi po nung kapatid, tumakbo ka na, pastor. Umiiyak siya. Sabi ko, bakit ho? Binubulungan po ako na tanggalin ho yung liig ninyo. Sabi ko, bakit kapatid? Ewan ko po. May bumubulong po sa akin ngayon, maraming boses po ako naririnig. Alam niyo mga kapatid, na narinig ni Pastor Bong, hinawakan nila yung kapatid kasi pumipiglas dala yung itak eh. Hinawakan po nila Pastor Bong, hinawakan nila Pastor Elmer, tapos nahinto muna ho yung preaching ko dahil nilihans ko po. Ayun, nagkakakawag siya ng ganon. Pagkatapos na lumabas yung masamang espiritu, sabi ko, kapatid, ano ba yung kasalanan mo dati? Pastor, marami po akong pinatay na tao. Tingnan niyo po yung espiritu ng galit. Yun pala ho yung kikitil sa buhay ko. Andyan po sila Sister Irma, sila ho nakakapagpatotoo po dyan, na yun po ay talagang nangyari. At yun po, kilala po nila yun, di ho ba? Nagtrabaho nga rin po dito po yun sa church nagtrabaho po sa ospital yung tao na yun eh. Kasi pinalaya siya ng Lord. Ano pong kapangyarihan ng dugo ni Kristo? Yung mga pinatay mo na yun, mahigit 200 po. Pagka hiningi niyo po yung paghuhugas ng dugo ni Jesus, sabi po, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. As far as the east is from the west, Psalms 103 verse 11 to 13,
Kung papanong malayo ang kanluran sa silangan, gayon din naman po ang pagpapatawad ng Diyos. As far as the east is from the west, so far has He cleansed us from all our transgression. Pastor, marami akong nilokong babae. Pastor, ako po nagkaroon ng relasyon sa kapwa lalaki. Pastor, ako po talagang literal may pinatay po ako. Pastor, may mga pinagplanuhan po ako, lalong-lalo na yung mga niloko ko na maraming mga tao, kinuha ko yung mga pera nila, but suddenly there is a realization in your heart, Lord, nakilala kita ngayon, at gaya ho ng napakinggan ko sa Efeso 1:7, Lord, naniniwala po ako sa mga sinasabi niyo po sa Bible. Tubusin mo po ako, Panginoon, sa lahat po ng taong pinatay ko. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa lahat po ng mga babaeng niloko ko. Panginoon, ang dila ko po hindi naging maganda. Patawarin niyo po ako. A good example po is si Mary Magdalene. Nung pinag-aaralan ko po yung buhay ni Maria Magdalena ho, nako, alam niyo po yung lalaki na nakagamit po sa kanya, kasi prostitute po siya, no ho. Mahigit 500 po nakagamit sa kanya. Di ho ba, di ba, pagtatanungin niyo po, kaya pa ho kayang patawarin ng Diyos yung pong ginamit siya ng napakaraming lalaki? Kasi nagbebenta siya ng panandaliang aliw. Prostitute siya eh. Kaya ho ba? Sabi po ng Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Isa po sa pinaka-corrupt na karakter sa Biblia, si Zaccheo. Si Zaccheo po, yan po'y tinuruan po ni Mateo na mangulimbat. Silang dalawa ho nangungulimbat. Kumbaga ho sa BIR, ito pong si Mateo ho, ang kanyang regional director. Tapos ang kanya pong assistant, ito pong si Zaccheo. Ay nako, napakakurap po ng dalawa na yan, kapatid. Pag nagbibigay ng buwis ho, kalahati kanila. Dumating yung pagkakataon. Si Mateo kasi yung unang tinawag ni Jesus eh. Sumunod ka sa akin. Ang sabi po ni Mateo, na-touch kagad yung puso niya, ganun kasi Holy Spirit eh. Iniwan niya yung pagiging tax collector po, sumama. Tapos inoobserbahan ngayon ni Zaccheo. Tingnan niyo po yung testimony na napakaganda, hindi na nagpipreach po ng salita ng Diyos si Mateo. Naobserbahan lang ho ni Zaccheo, bakit itong si Mateo ho nagbago, hindi na tumatanggap ng lagay. Tapos iniwanan niya yung kanyang pagiging tax collector po, at ang ginawa niya ho, sumama kay Jesus na bago buhay. Doon pumasok po yung eksena sa Book of Luke na nakita ni Zaccheo, na balitaan niya, darating si Jesus, kaya umakyat po siya sa puno ng sikamoro para mapansin ho, makita ni Jesus. Ubod ng magnanakaw yung tao na yan eh. Pero si Lord ho, nakikita niya yung laman ng puso natin. Ang laman ng puso po ni Zaccheo, saliksikin, hanapin, gustong magbago. Kaya po nung naglalakad si Jesus, pandak po si Zaccheo, mali ito eh. Sabi po ni Jesus ng ganun, Zaccheo, biglang tumingin dun sa puno. Bumaba ka, pupunta ako ngayon sa bahay mo. Ikaw ba, sabihan ka ng Diyos ng ganun na, o kapatid na Zaccheo, bumaba ka. Lord, I am not worthy. Magnanakaw ho ako. Pero gusto ni Jesus na linisin siya sa pamamagitan ng banal na dugo. Kaya, prostitute ka man dati. O kaya, ikaw kapatid po ay magnanakaw. Kayang-kaya kang baguhin ni Jesus pagka po tutubusin kayo ng kanyang banal na dugo. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pastor, mamaya na naman magkakasala po ako. Marumi po ang buhay ng tao, marumi po ang buhay ng isang mananampalataya rin. Nalilinis lang tayo dahil po tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Alam niyo mga kapatid, pagka po tayo ang haharap sa Diyos, guilty tayo lahat. Pero ang pahaharapin po sa atin in the day of judgment si Kristo eh. Sasabihin ni Kristo po, Ama, siya po ay anak ko, kaya wag niyo po siyang parurusahan. Absuelto ka kapatid. Doon mo maiisip, ang sama kong tao With that realization po, nakita mo yung habag, nakita mo yung grasya. Kaya delikado po ang mga church na nagtuturo, bawal nito, bawal niyan, bawal ganito. Of course, may tinuturo tayong bawal pumatay ng pisikal. Bawal po talaga na mangalo niya ng pisikal. Pero yung mga espiritual, kaya tinuturo ni Jesus yon, hindi talaga mapipigilan na hindi tayo magagalit. Amen po ba? Magagalit talaga eh. Pero mo, equivalent ng pagkagalit sa Bible po, unang Juan 3:15 hanggang 16, pagpatay, para lang ibigyan po tayo ng humble heart. Hindi pala ako pwedeng manghusga kasi ako ay mamamatay tao rin. Yun po yung rason ng Diyos eh.
Ikatlo, tignan nun natin kapatid, sabi po dito, meron pong kagalingan tayo dahil sa dugo ni Jesus. Ito po isang verse na gasgas sa Biblia kasi out of context. Kapatid, ano yung sakit mo? Naghihingalo na yung kapatid, umasa ka ngayon kapatid. Sabi nung doktor, ano na ho siya? Maya-maya lang ho, bibigay na yan. Hindi, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang prayer po, pagka ganun ho, mga kapatid, Lord, kung ano pong kalooban nyo, maganap po. We pray na gumaling ang kapatid. Pero kung anong kalooban nyo, masunod nawa. Huwag tayong masyadong mayabang po. Ay, by your stripes, Lord, by your wounds, this brother will be healed. In Jesus' name, magaling ka na. Kaya yung mga gumagawa ho ng maraming mga mirakulo, peke ho yun. Peke. Yung pong pilay talaga, at talaga ang complete healing kasi ni Jesus Christ po, pagka pinagaling yung pilay, hindi na iika-ika. Pero yung tumayo po ng wheelchair at gaganon-ganon pa rin ho, may depekto pa rin yon. Yung bulag na pinagaling ni Jesus, hindi dahil malabo yung mata, wala talagang laman yung kanyang mata. Walang laman. Para ipakita sa atin na si Kristo ay Diyos, kumuha ho ng putik, nilagyan niya ho ng kaunting laway niya po, at nanalangin siya sa Ama, isinalpak ho doon po sa mata na bakante. Magsimula nung pinanganak, hindi tumubo yung mata. Pagdilat ho ng bulag, may mata na siya. Hallelujah! Hindi ba kayo kinikilabutan? Sabi ng Amang nasa langit, sa pamamagitan ng lupa, ginawa niya po ang bawat tao. Hindi ho ba ninyo napapansin yung naglagay ng mata na yon mula sa lupa, kinuha niya? Tapos sasabihin nating tao si Jesus? Hindi po, si Jesus po ay Diyos. Can we say amen? Diyos si Jesus. Kaya ako, pag ako'y nagtiwala kay Jesus, si Jesus po yung gumawa ng katawan natin. Alam niya po yung lahat ng sistema natin, alam niya po yung pag-iisip natin, alam niya lahat to Kaya pag nagtiwala ka kay Jesus, spiritually gagaling ka. Sabi po dito sa unang Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan. This is spiritual. Hindi po physical yan, upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. There is also a specific verse in Isaiah chapter 53 verse 3, by your stripes and by your wounds you have been healed. By your stripes and by your wounds you have been healed. Yung healing na yon, spiritual po yon. I am not against physical healing. Pagka may nagre-request sa inyo, si Ate Lina, pinagpe-pray po natin, wala pong problema yon. Nasa Bible po, Diyos po nagpapagaling, Diyos po ang susugat, Diyos po ang nagbibigay ng kalakasan, Diyos ang bumubuhay. Kaya walang problema po. Pastor, I would like to request for physical healing. Pagpe-pray kita, kapatid. Pero hindi po palagi na, di ba sinabi ko po sa inyo, yung isang nakita ko, 120 years old na, nililay hands pa ho ng pastor, Lord, hindi nyo pa kalooban ho na mamatay ito pong si nanay. Si nanay ho, dami ng tubo ng ganun Parang kung ako naman yung nanay na yon, sabihin ko, pag-pray nyo na lang po, kunin na po ako kasi pagod na po ako. Dagdagan nyo pa po ng 50 years ang kanyang buhay. Imposible naman, 170 years buhay ka. Pagka ganun ang prayer natin, Lord, ang by your stripes and by your wounds, dati po akong bulag, spiritual, hindi ko nalalaman yung mga aral nyo, ngayon lumiwanag. Thank you, Lord. By your stripes and by your wounds, my eyes has been spiritually healed. Sino po dati dito yung sarado kandado na ine-explain sa'yo yung Bible, tatawanan mo yung nagpapahayag sa'yo? Bakit to? Pastor, kinagisnan ko na nung namulat ako, kandado, sarado ako, deboto. Pero biglang bumukas yung isipan ninyo, yun yung tinatawag, by your stripes and by your wounds, my eyes has been spiritually healed. Nakita ninyo yung katotohanan Maraming mga mata ngayon, may sakit. Maraming mga puso ngayon matitigas. Bakit naman inamin mo yung mga kasalanan mo? Because by your stripes, by your wounds, I have been healed spiritually in my heart. Spiritually po pala, barabarado puso mo pero inalis ni Lord yung bara ng puso mo kasi tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Ibigay niyo yung mga salita na yan sa ibang pananampalataya. Sasabihin nila sa inyo, sige, debate muna tayo, kapatid. John 3:16 lang naman ang alam mo mali pa pakahulugan. Ako, galing ako dati sa pananampalataya na yan. Ubod ng yabang ang puso. Ang bilib namin kami pinakamagaling. Kaya lahat ng nasa pananampalatayang mahilig makipagdebate,
Ito po, titindigan ko, kulto kayo lahat, kulto. Hindi kayo tunay na sa Diyos. Bawal nga debate sa Biblia eh. Ikatlo ho, tignan ho natin, o ikaapat, sinasabi po dito na ang pagkabuhay natin ay dahil sa dugo ni Jesus. May misinterpret na naman to. Pastor, bakit sa church ninyo wala kayong nilalagay na bangkay dito? May ibang mga church po kasi nilalagay yung bangkay. Tapos pinagpe-pray nung pastor po. Tapos biglang nagising yung bangkay. Kalukuhan yung kapatid. Tayo ho, kumuha ho sa simenteryo, hukaya natin, tawagin nyo yung pastor na yun. Sige, buhayin mo ngayon yan, yung mga buto. Diyos lang ho makakagawa nun, hindi ho magagawa ho ng tao yun, kapatid eh. Ano pong sabi ng 1:53? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at, sabihin nyo nga ho, inumin ang kanyang dugo. Sabihin nyo ho, inumin ang kanyang dugo. Ay, bawal po kumain ng dinuguan. Pinaiinom nga yung dugo eh. Pero hindi ho yung literal na dugo ito. Ito pong dugo na pinaiinom po sa atin, yun pong kanyang mga aral. Kaya nga sabi po dito, at inumin ninyo ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi tayo maliligtas kung hindi dahil sa pag-aalay niya ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, kasi ang dugo po ay buhay. Uulitin ko po ang dugo ni Kristo ang buhay. Amen po ba yon? Kaya po sa John chapter 6 verse 53, kailangan po we have to partake of the blood of the Lord Jesus Christ. Hindi yan yung literal na iniinom. Yung ginagawa natin ng pag-inom po ng mga Diyos na yon, bilang alaala po na niligtas ako ni Jesus. Pero hindi po yun ang makapagliligtas ha. Ang tinutukoy po dito, dapat nating inumin ang kaligtasan niya. Ano po yung kaligtasan? Habag, awa, grasya ng Diyos na sa iyong kakayanan, wala kang magagawa. Napansin niyo po yung mga tunay na church? Ang mga pastor ho, hindi ganun katataas. Opo, dito sa church na to, nirirespeto mga pastor. Pero makikita niyo po mga pastor dito, magtutulak din ng kotse, nag-aabang din ng jeep. Pagka nakakita tayo sa palengke po, halimbawa, bumibili rin, naka-shorts din. Hindi kasi special ang pastor, kapatid. Ang pastor ho, katulad din ng bawat isang mananampalataya, nakakasala, kailangan din ng habag ng Diyos, kailangan ng pagpapatawad. Mapapansin mo ang mga hindi tunay na Diyos, napakataas ng tingin. Pag nakamayan po, sabi ng isang miyembro, pwede na akong mamatay, nakamayan ko na yung dakilang sugo. Huwag ganun, kapatid. Alam nyo, lahat ng tao na yan, pag pumunta po ng CR, paglabas po at dumumi sila, pare-pareho may amoy din ho. Tao tayo eh. Pag namatay ho yan, uuurin din po. Kaya dapat ang ating pananalig ho, nasa Diyos, na kay Kristo, hindi sa tao. Yan ang tinuturo ng Peace of Harvest Christian Ministry. Kaya nga ho, sabi dito, kung iinumin natin ang kanyang dugo, hindi tayo magkakaroon ng buhay kung hindi natin kikilalanin si Kristo at ang kanyang dugong naglilinis sa ating kasalanan. Huli sa lahat, mga kapatid, sabi po rito, may tagumpay ka dahil sa dugo ni Jesus. Ito na naman po, ano po yung tagumpay nito? Ay nako, pastor, nananalangin po ako na mamaya po, meron po silang game sa basketball. By your stripes, by your wounds, sa dugo ni Jesus mananalo kayo. Talagang praktisado yung isang talaga ho, sila talaga at hindi sinasadya, na-shoot nila, naka 3 points po. Madi-discourage ba kayo na, akala ko we have the favor, Lord. Akala ko naman ho, tagumpay na. Lahat ng gagawin namin tagumpay. Kapatid, hindi lahat ng ma-experience mo sa mundo may tagumpay. Bakit to? Physically ha, kasi tuturuan tayo ng Diyos dito eh. Paano pa kaya yun? Sabi ni Pablo na ngayon, kami nagugutom, kami pinahihirapan, kami inaalimura, wala kaming matuluyan. Tapos yung mga makikita po natin ngayon, ako, blessed na blessed naman yung mga ibang churches po. Yung pastor, naka-aeroplano, may Mercedes-Benz, hindi man lamang ho, madampian po ng lamok. Red carpet pagka lumakad po. Si Pablo ho, gutom. Si Pablo ho, naghihikahos, humihingi ng pagkain. Wala na ho siyang matuluyan. Kinulong, binilanggo, pinagahampas. Tapos ang mga ganong nakararanas ng kabiguan ay hindi ligtas. Nagkakamali kayo, kapatid.
Pag may sakit kayo ngayon, papurihan nyo ang Diyos. Pag naalis kayo sa trabaho, bigyan nyo ng mataas na parangal ang Diyos. Kapag kaho kayo nang hihina dahil may sakit kayo physically, sabihin ninyo sa Diyos, Lord, hindi ako hihinto hanggang sa huling hininga ko. Pararangalan kita, pasasalamatan kita, dadakilain kita, sapagkat ikaw po ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Yun ang tunay na Christian. Can we say amen? Palakpakan ho natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya nga next time ho, pag may nagsabi sa inyo na pastor, kapatid, tagumpay na lahat yan. Kasi may basketball game kami, pastor. 100% po. Bumalik ka sa akin, pag hindi kayo pinagtagumpay, umalis ka na sa church. Talagang aalis ho yun. Minsan natatalo ho eh. Ang sinasabi na tagumpay dito, sabi po ng Pahayag 12:11, nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo. Spiritual yan. Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Diyan mo makikita. Lord, naririto na naman yung tukso. By the blood of the Lord Jesus Christ, Lord, ito na naman yung pornography. I claim in the blood of the Lord Jesus Christ, I cast you out, Satan. Ayun, magiging matagumpay po kayo ron. Lord, mamaya ho, nagagalit ho yung aking sarili. Makikita ko na naman ho yung nangutang sa akin. Lord, heal my heart right now spiritually na makapagpatawad po ako, na maging mapagbigay ang puso ko. Heal me by the blood of the Lamb. Hallelujah. Hindi po yung physical po na 120 years old na, tapos sasabihin ng pastor, tagumpay na yan, dadagdagan pa ng Diyos ng 50 years yung buhay. Kapatid, nagkakamali ka. Minsan, ang plano ng Diyos, pagpahingahin na po tayo. Bakit mahalaga po ang dugo? Bakit mahalaga ang dugo? Ang sabi ng pangwakaso natin, ulitin ko, babalik lang ako sa Old Testament. Sabi po ng Levitico 17:11, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Nung sinasabi po ni Moses ito sa mga taga-Levitico, yung kanila pong iniaalay mga hayop, kaya bawal po kainin yung dugo. Pero ngayon po, in the New Testament, naganap po ito. Ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar. Ano ho yung altar? Yung krus. Bilang pantubos sa inyong buhay. Tinubos ba ni Jesus ang buhay natin? Purihin po ang Panginoong Diyos. Tayo po'y tumayo, palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Hallelujah! Ang sabi ko po'y palakpakan ng Diyos. Praise God! Hallelujah! Maraming salamat po, Panginoon. Lord, without the shedding of the blood, there is no remission of all our sins. Kung hindi tumigis ang dugo ni Jesus, ay hindi po kami mapapatawad sa lahat ng aming nagawang pagkakasala. Panginoon, paalaala po na ito na ang lahat ng taong nasa loob na church na ito ay nagkamali, makasalanan, at ipinapahayag namin ang magandang balita po. Ang magandang balita, Panginoong Ama, sabi po ng Isaias 1:18, halika kayo't magkatwiranan. Kahit na ang inyong mga kasalanan ay pulang-pula na katulad ng isang dugo, papuputiin ko't lilinisin katulad ng isang bulak at ng isang niebe. Ito po'y nagaganap, Panginoong Ama, sapagkat ikaw po ang naglinis sa amin sa pamagitan ng pag-aalay mo ng buhay sa krus ng Kalbaryo. At gaya po ng sinasabi ng aklat ng Levitico, sa pamamagitan ng dugo ay nagkaroon po ng buhay. Panginoon, wag po naming ibahin ang kahulugan ng dugo. Hindi po dahil na bawal kumain ho ng dugo o bawal po ipapasok sa sikmura namin ito. Sabi niyo po kanina, Panginoong Ama, hindi po ang pumapasok sa aming sikmura ang nakapagpaparumi sa amin, kung hindi po ang lumalabas sa aming bibig. Sapagkat kung ano po ang laman ng aming puso ay sa pong nagiging bukang bibig ng amin pong mga sinasabi. Kaya Panginoon, patatagin mo lalo ang mga hinirang mong mga mananampalataya. Huwag silang matakot sa mga maling aral, Panginoong Ama. Panghawakan nila na ang tanging bida sa church po, hindi ang pastor, hindi ang mga elders. Ang talagang numero 1 sa church na ito ay walang iba kung hindi si Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Kaya Panginoon, maraming salamat. Patnubayan nawa kami ng inyong banal na Espiritu. Ang pinakamataas na pag-aalay po ay tanging sa iyo lamang, sa banal na pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos sa napakagandang mensahe na ating pong narinig sa umagang ito patungkol sa kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesus.
Ngayon po, tayo po ay nadako sa ating pong pagbibigay, pagkakaloob, paghahandog ng ating pong mga ikapo. Sige po, tayo po ay manalangin habang inihanda natin ang ating pong may kapo. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, ina-acknowledge namin, Panginoon, na kayo po ang source ng lahat ng aming pong mga pagpapala, biyaya namin pong tinatanggap. You are our great provider. You are our great good shepherd, Panginoon. Salamat po na hindi niyo po kailaman pinagkulang ang bawat isa sa amin sa grasya at habag na nagmumula sa inyo. At sa umagang ito, Father God, patuloy po naming hinihiling pagkilos ng banal na Espiritu na patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso, punuin ng pag-ibig, ang generous heart upang maihandog namin pinakamainam na bahagi ng aming pong mga yaman upang kayo, Lord, ay maparangalan. Aming pong pinapanalangin, Lord, na pagpalain niyo po ang lahat ng mga hanapbuhay ng aming mga kapatiran, mga negosyo, Panginoon, upang maging daluyan din ang iyong biya at pagpapala. Salamat po, Panginoon, at aming pong tinataas, binakatiwala ang mga kalob na ito na magamit po para po sa ikalalago na iyong gawain sa iglesyang ito. Father, all glory, honor belongs to you alone. And this we ask and pray in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, tayo po magbigay. Kami magpupuri sa'yo sa tanging pangalan mo. O Jesus, ang awiting ito ay alay sa'yo. Kami naririto upang magpuri sa'yo. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Iniligtas kami at iyong tinubos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Iniligtas kami at iyong tinubos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Amen. Ngayon po tayo po ay dadako sa ating po mga pagbati ng mga magdiriwang ng karawan magmula ngayon hanggang sa susunod na Sabado o maging wedding anniversary. Kaya sa November 12, happy birthday, Sister Baby Mendoza. Amen. Purihin po Panginoon sa buhay po ninyo. Ganon din po, sa November 12, happy birthday, Sister Camille Gutierrez. Ito po yung kapatid natin, nasa London. At November 13, happy birthday, Brother Hernani Felipe. Nakalis na po? Hindi pa. November 14, Brother Eli Duave Jr. Amen. Purihin po, Panginoon. At November 15, Sister Luz Alex. Happy birthday. November 17,
Sister Eleanor Bacani. Happy birthday po. At November 18, Brother Ven Lucas Bautista. Amen. Purihin po ang Panginoon. Happy anniversary! November 16, Brother Valentino at saka si Sister Minda Absede. Uy, November 18, happy anniversary, Pastor Archie at Tony Marlene Resos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Birthday daw po ni baby Cleo Radovan, November 17 po. Happy birthday, November 17. According to Brother Francis, si baby. Ano po ang pangalan mo? Cleo. Happy birthday sa ating pong pinakabatang membro ng Feast of Fathers Christian Ministry. Visitors, meron ho ba tayo? Sige po, marami po tayong papanalangin. Hallelujah. Ganon din po, sabay po din natin sa panalangin. Hiniling, pwede ho bang lahat po ng tumayo, yung mga nabanggit, tumayo po para may pag-pray po natin. Nakalimutan ko si mga pangalan. Amen. Sige po, nakatayo po. Remain na nakatayo po kayo. Sabay din po natin si Brother Glenn at si Sister Aster. Sila po ay babakasyon sa Dubai this coming Wednesday. Traveling Mercy. December? Oo nga, November 14, Wednesday. Tama po. Sige po. Tayo po kayo. Pag-pray po kayo ng congregation. Amen. Sige po, ilihans po natin, mga kapatid po natin. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na aming kinikilala na hindi nagbabago. You are immutable God. You are eternal God. You are omnipotent Father, Panginoon. Kaya sa inyo, Ama, mga kamay, amin pong ipinagkakatiwala ang aming mga kapatid na magdiriwang ng mga kaarawan magmula ngayon hanggang sa susunod na Sabado. Lord, alam niyo po ang laman ng kanilang mga puso at isipan, ang kanilang mga dalangin, ang kanilang mga puso. We just pray, Father God, na patuloy na dumaloy, bumukas ang mga pintuan, bintana ng langit at bumuhos sa kanilang pong mga sambahayan. Katagpuin niyo po, Ama, ang lahat ng mga pangangailangan pang araw-araw. Pagkalubon niyo po sila, Ama, ng malakas, malusog na katawan. At patuloy, Lord, dalangin po namin ang desire ng mga puso nila, lalo na po ang makapaglingkod sa inyong ubasan ay magkaroon po ng katuparan. Patuloy na mag-glorify ang iyong pangalan sa kanilang mga buhay at patuloy na magamit po nila ang mga taon, mga time na inyo pong pinahiram para po sa iyong dakilang plano sa iglesyang ito. Ganon din po, Ama, amin din pinagkakatiwala at inihiling ang aming mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang mga wedding anniversary, Sister Minda, Pastor, Attorney Malin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig na siyang bumibigkis sa kanilang samahan. Alam po namin, Lord, marami din po silang kahilingan sa kanilang mga puso. Lord, i-grant niyo po, Lord, for you said, and we believe, Father God, that if we delight ourselves to you, you will give the desires of their heart. Alam ko, Panginoon, na ang kagalakan ng kanilang puso ay patuloy na makapaglingkod sa inyo. Kaya hiling po namin, ipagkaloob niyo po ang hiling ng kanilang mga puso, Panginoon Diyos. At Ama, ganun din po sa umagang ito, amin ding ipinapanalangin at idinudulog sa inyo, Ama, si Brother Glenn, Sister Aster, sa kanila pong pagbabiyahe sa ibang bansa papuntang Dubai. Dalangin po namin, Lord, ang traveling mercy. Lord, ang kapayapaan, kagalakan, na ma-enjoy po nila, Lord, ang kanila pong pag-stay sa Dubai at matupad mangyari ang mga layunin, ang mga purpose po na kanilang pong pagbabakasyon. Salamat po, Panginoon, na inyo pong kakatagpuin, Ama, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, financially, materially, at patuloy po namin panalangin na manatili ang kanilang pong kalusugan, kalakasan,
na wala pong sakit na kanila pong makukuha o dadapo sa kanilang pisikal na katawan, sapagkat alam po namin, Lord, ang iyong banal na dugo ang siyang mag-iingat sa kanila sa lahat ng oras. Kaya dakilang Diyos, ang lahat ng ito ay amin po lamang hinihiling at idinalangin sa banal at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na amin pong tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Happy birthday. Happy anniversary. At happy traveling mercy, Brother Glenn. Ngayon po tayo po idadako sa ating pong mga announcement at mga paanyaya. Patuloy po ang Bible study na ating pong ginagawa tuwing Wednesday through online. Malugod po namin itong pinapaanyaya na kayo po ay makasama po. Ito po ay online po. Every 7 ng gabi, buksan niyo lang po ang inyong mga cellphone. At mag-join po kayo sa ating pong Feast of Harvest. Yung pong account po doon. Automatic po maglilito po yung ating pong programa. Ganun din po yung pong ating pong ginagawang prayer meeting every day. Tuwing umaga po yon 5 a.m. at 6 a.m. Ganun din po every Friday, Saturday, Monday, 8 p.m. at 9 p.m. Panghahawakan po natin ang pangako ng Panginoon Diyos na wala pong pagpapagal, na wala nasasayang. Our labor will not put in vain sa mga katong gawain. Amen po. At ngayon po, pagkatapos po ng service, meron po tayong fellowship. Women's, lahat po ng women's, saka men's po, ay manatili po dito. Huwag mo na pong uwi kapag tayo po ay mag-extend at muli tayong magkakaroon ng fellowship. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay tapos na sa gawain sa umagang ito. Tinatawagan muli ang ating pastor para po sa ating pong benediction at closing prayer. Inaanyayaan ko po na tayo po'y tumayo na po para tanggapin natin ang bendisyon at pagpapala ng ating Ama. Sige po, tayo po lahat ay yumuko. Po, hallelujah, hallelujah. Muli, natapos po ang inyong banal na gawain. Ang inyong kalooban po ay naihayag namin sa harapan ng pulpito na ito, Panginoong Ama. Your shedding of the blood right now gave us salvation, Panginoong Diyos. At dahil dito, Panginoong Ama, nakita namin yung tagumpay, hindi lang po pala physically, but more so spiritually, na kami po'y tagumpay na sa kaligtasan, tagumpay na po sa kagalingang espiritual, tagumpay na po, Panginoong Diyos, sa lahat ng amin pong pakikibaka, lalong-lalo na sa masasamang mga elemento sa mundo na ito. Kaya, Panginoong Diyos, sa kapangyarihan po ng iyong banal na dugo, Lord, cover us right now with your precious and holy blood, Panginoong Ama, at sa pamamagitan ng dugo na ito, Panginoong Diyos, kami po ay lahat ay iligtas niyo po, Panginoong Diyos, pareho po sa pisikal at gayon din naman po sa anumang espiritual na mga kapahamakan. At gaya po ng ipinahayag ni Moses kanina, Panginoon, sa aklat po ng Genesis 9:4, ang buhay po ay nasa dugo, Panginoong Ama. Kaya sa pamagitan ng dugo ni Jesus, binabasbasan ko po ang lahat ng aming mga kapatiran na naririto po sa iglesyang ito. Sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng karunungan at ng katalinuhan ng Santo at Banal na Espiritu, Panginoong Diyos, pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. Nasang-ayon po sa awit 23:6, Panginoong Ama, bibitawan ko po ang makapangyarihang salita na ito. Surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the mighty house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Mataas na papuri, tanging sa iyo lamang, sa banal na pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Muli, awitan po natin ang ating Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag
Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. God bless us all. See you next Sunday. Sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling